Hello, magandang panahon, magandang pagkakataon muli mga kapatid sa Panginoon. Narito na naman tayo sa isa pang maluwalhati at banal na pagkakataon upang ating tunghayan muli ang biyaya ng Diyos, ang salita ng biyaya, ang salita ng Diyos. Pinagpapala na tayo ng napakarami ng mga mensahe sa dumaan na maraming mga araw ng Diyos. At naway sa isa pang pagkakataong ito, tayo naman muli ay kanyang pagpapalain sa pamamagitan ng isang magandang pakikinig, sa pamamagitan ng isang tama na pag-unawa, at lalo na sa pamamagitan ng layunin ng Diyos na isasagawa ang kaniyang mga salita at ang kaniyang mga kalooban. Kaniyang mga salita ay kanya ding mga kalooban. Naway sa bawat pakikinig natin, ang ating panalangin ay, O Panginoon, tulungan mo ako na ang mensaheng ito na maririnig ko ay kabahagi sa aking buhay. Yan ang ating pinag-aralan noong nakalipas, na ang ating pakikinig ay isa na namang dagdag na ipinaubaya sa atin upang bigyan tayo ng bagong responsibilidad na isagawa ang mga ito. Tayo muna ay manalangin mga kapatid upang tayo pagpapalain ng Diyos. Banal na Diyos, aming makapangyarihang Ama, aming ipinagkatiwala sa inyo ang inyong salita muli dito sa araw na ito, sa pagkakataong ito. Dalangin namin na samahan nyo kami sa bawat yugto, sa bawat mga bagay na aming pag-aralan. Tulungan nyo kami na mayroon kaming isip na buhay at maayos na makikinig. At sa pamamagitan ng inyong espiritu, magkaroon din kami ng tama at tunay na pag-unawa sa mga bagay na inyong dalhin sa amin. Purihin kaawa naming Diyos, dahil ang inyong salita ay patuloy na ipinagkatiwala nyo sa amin at buhay na darating sa aming mga buhay ngayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Noong nakalipas na linggo, pinag-aralan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, the resurrection of Jesus Christ. Yun naman ang pinag-uusapan. Yun naman ang tinatawag na ipinagdiriwang ng sanlibutan matapos ang tinatawag na kamatayan ni Kristo sa tinatawag na mahal na araw. Although hindi naman talaga tayo inutusan ng Diyos ng ganon, ngunit maayos at maganda naman na mag-alaala sa bagay na ito, lalo na sa kaniyang pagkabuhay na muli. Ang bagay na ito ay napakahalagang katotohanan sa Kristiyanong pamumuhay. At ating tinalakay ang kadahilanan o kahalagahan bakit kailangan na si Kristo ay mabuhay na muli. Gawa tayo ng 3 ng pag-aaral sa nakalipas na Sabat at dagdagan natin ngayon. Bakit nga ba? Ano ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ni Kristo? Bakit hindi na lang kailangan mamatay siya, ilibing, tapos wala na?
Ngunit kabahagi sa kasulatan, kabahagi sa sinabi ni Kristo, kabahagi ng plano ng Diyos. Kailangan siyang mamatay at mabuhay na muli. Bakit? Yun ang ating pinag-aralan. Una, upang matupad ang kasulatan. Kasulatan ay humula, sinabi na mabuhay siya muli. Si Kristo mismo nagsabi, matapos nito, matapos ako mamatay, mabuhay ako muli. Sa dating tipan at sa mga salita mismo ng Panginoon, kailangan siyang bubuhayin muli. Tutuparin ang kasulatan. Ang kasulatan na sinabi na siya ay mabuhay, matutupad ang mga ito. At nabuhay nga siya muli at natupad na. At hindi lang natutuparin yung kanyang muling pagkabuhay, ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay nagsasabi na matutupad rin ang bawat kasulatan, sapagkat ang pagkabuhay ni Kristo muli ay kapangyarihan na maghahayag ng tinatawag na pagtupad ng bawat bagay na sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Nangatupad lahat ang sinabi ng mga propeta, mga salmo, tungkol sa pagkabuhay na muli na sinabi sa kasulatan. At anumang bagay na sinabi ng Diyos sa atin ay matutupad rin sapagkat nabuhay siya muli. Pangalawa, ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay kailangan upang magkaroon tayo ng tunay na bisa at kaganapan sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ang paraan ng Diyos, ang instrumento ng Diyos, ang kasangkapan ng Diyos sa ating kaligtasan, sa pamamagitan ng pagkabuhay niya muli, ay binigyang bisa, kaganapan ng Ebanghelyo bilang tunay, makatotohanan at makapangyarihang mensahe. Kung walang pagkabuhay na muli, yung tinatawag na makapangyarihang Ebanghelyo ay walang kapangyarihan. Subalit siya ay nabuhay na muli, pinatunayan na ang Ebanghelyo ay buhay nga. Buhay ang pangangaral nito, buhay ang ating pananampalataya, buhay ang ating patutuo, buhay ang mensahe ng kapatawaran ng kasalanan upang tayo'y masasabing pinatawad. At ang pangatlo, kailangan ang pagkabuhay na muli ni Kristo upang ang ating pakikipag-isa sa Kanya doon sa bautismo, sapagkat doon ito nangyayari, doon sa bautismo at sa buhay ay tunay na mabisa, makabuluhan at ganap. Ang ating pakikipag-isa, our oneness, union with Christ, pakikipag-isa sa Kanya na naganap doon sa bautismo ay mapatunayang mabisa, makabuluhan at ganap. Yun, tayo'y ginawang isa sa Kanyang kamatayan, sa kamatayan ng ating dating pagkatao, at isa sa Kanyang pagkabuhay na muli sa bagong pamumuhay. Kaya't ang Kanyang pagkabuhay na muli nagbigay sa atin ng bagong buhay. Pangapat, narito tayo sa pangapat. Bakit kailangan ang pagkabuhay na muli ni Kristo? Upang mapatunayan na si Kristo ay tunay na anak ng Diyos na makapangyarihan. Isa sa pangalan o tawag kay Kristo nung siya narito at hanggang ngayon ay anak ng Diyos. Tinatawag rin siya na anak ng tao sapagkat siya ay naging tao, sapagkat siya ay pinanganak kay Maria na tao, anak ng tao. Subalit tinatawag rin siya na anak ng Diyos. Nagmumula siya sa Diyos. Hindi naman siya ipinanganak kagaya ng lumabas sa Diyos. Ngunit ang pagiging anak ng Diyos ay nagmumula sa Ama. Mahirap yan natin, medyo may kahirapan yan na aral. Pag-aralan natin isang beses sa mga pagkakataon.
Ngunit ang kapangyarihan ni Kristo bilang anak ng Diyos ay pinapatunayan doon sa pagkabuhay niya muli. Nang siya'y mabuhay na muli, ayon sa Roma 1:3 at 4, anong sinabi ng Biblia? Siya ay itinanghal na at ipinahayag na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang pasya ng kasulatan at ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin muli Roma 1 mula 3 hanggang 4 patungkol sa kanyang anak na si Jesus Kristo na ating Panginoon, na nagmula sa binhi ni David ayon sa laman ay ipinahayag bilang anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli mula sa mga patay. Ganun ang sinabi ng kasulatan, pagpapahayag ng kasulatan. Ang kaniyang pagkabuhay na muli, nagsasabi na siya nga ay makapangyarihan sa lahat. Hindi naman nawala siyang kapangyarihan bago siya namatay, bago siya pumunta sa sanlibutan. Dati na siyang makapangyarihan. Dati na siyang Diyos. Ngunit kailangang ang Kristo na naging tao at lumasap ng lahat ng paghihirap para sa atin, nabuhay na muli, ipahayag sa buong sanlibutan na nakakarinig na itong Kristong ito na pumarito sa atin ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nung bago siya umalis, nang matapos siya na binuhay na muli, nabuhay na muli, ayon sa Mateo 28:18, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay kay Kristo. All power is given unto me in heaven and on earth. All power, lahat ng kapangyarihan. Ganon ang hatol, ganon ang sinabi ng kasulatan sa kanyang muling pagkabuhay. Makapangyarihan niyang tinalo, dahil siya makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan niyang tinalo ang lahat ng mga kaaway. Ano bang mga kaaway nung na tinalo ni Kristo nung siya'y binuhay na muli? Ang dyablo, ang kasalanan, at ang kamatayan. Ginapi niya, tinalo niya ang dyablo, ang kapangyarihan ng masamang kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng kasalanan, ang kapangyarihan ng kamatayan ay nagapi. Tinalo ng Panginoon Jesus. Sa Efeso 1, Kapitulo 1, versikulo 19, tingnan natin ang sinabi ng kasulatan, at kung ano ang lubhang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan tungo sa atin na mga nananampalataya, ayon sa paggawa ng kanyang dakilang kapangyarihan na kanyang isinagawa ito kay Kristo nang ibinangon niya mula sa mga patay. Ibinangon niya siya mula sa mga patay at ipinaupo niya sa kanyang sariling gawing kanan ng sa mga dakong makalangit, sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng paghahari at ng bawat pangalang ipinangangalan, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi rin naman maging doon sa darating. Tingnan ninyo ang paghahayag ng kasulatan sa kapangyarihan ng Kristo nung siya'y ibinangon muli, nung siya'y binuhay muli, sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng paghahari at ng bawat pangalang ipinangangalan. Kung mayroon pang pangalan na pinakamataas, yan ang pangalang Jesus Christ. Doon sa Filipos 1:2,
sa Pilipos 2, versikulo 9 hanggang 11, matapos ginanap ni Kristo ang kanyang gawain at matapos siyang mabuhay na muli, He was given the name that is above every name, that the name of Jesus, every knee should bow, lahat tuhod, luluhod, and every tongue confess, ang bawat bibig o ang bawat dila ay magsasabi that Jesus Christ is Lord, na si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo ay Panginoon. At kaluwalhatian sa kanyang maluwalhating kapangyarihan. Ganon ang sinabi ng kasulatan tungkol kay Kristo nang siya'y nabuhay na muli. Si Kristo rin sa kanyang pagkabuhay na muli nagpapakita ng kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Ay sinabi ng kasulatan na nabuhay siya muli at tumikim lang ng kamatayan. Hindi talaga siya patay na tunay. Namatay siya dahil pinili niyang mamatay, dahil tinikman lang niya ang kamatayan para sa atin. Ayon sa Hebreo 2:9, itong sinabi, pinutungan siya ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay matikman niya ang kamatayan para sa bawat tao. Natikman lang niya. Tinikman niya ang sakit. Tinikman niya ang hirap ng isang paghihirap na tunay para sa atin hanggang kamatayan. Ngunit sabi naman ni Pablo, na ang kamatayang ito ay hindi na mangyayari muli. Sabi ng Roma 6:9, batid natin na ibinangon si Kristo mula sa mga patay, ay hindi na siya muling mamamatay. Ang kamatayan niya ay wala ng paghahari sa kanya. Wala na. Hindi na muling mamatay. Tinikman niya ng isang pagkakataon at hindi na muling maranasan pa. Isang pagkakataon sa kasalanan ng lahat upang sa kanyang muling pagkabuhay, sa pagkabuhay naman muli ng lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama. Lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama ay lalapit sa kanya, mabuhay sila muli, at sila naman ay bubuhayin din muli. Yan ang pang-apat nating dahilan kung bakit kailangan ang pagkabuhay muli ni Kristo. Panglima, at katapusan nating dahilan bakit kailangan ng Kristo Jesus ay mabuhay muli mula sa mga patay. Ito ang katapusan. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo Jesus ay nagbibigay sa atin ng buhay. Nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Ng buhay ng dakilang pag-asa sa kaniyang pagdating at pagkabuhay natin muli. Ulitin natin. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng buhay ng dakilang pag-asa. Ng buhay. At, lagyan natin ng at, dakilang pag-asa ng kaniyang pagdating at pagkabuhay natin muli. Tatlong bagay ang ibig sabihin nitong pang-5. Bakit daw kailangan si Kristo na buhay muli? Upang bigyan tayo ng buhay. Muling pagkabuhay. Yan ang sinasabing resurrection din natin sa ating laman na ito. Muling pagkabuhay, muling kapanganakan, at dakilang pag-asa. Dakilang pag-asa. Pangatlo, at sa pagkabuhay natin muli. Our own resurrection. So una, pagkabuhay mula sa kamatayan natin. Pangalawa, pag-asa. Dakilang pag-asa ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At pangatlo, ang pagbubuhay niya muli sa atin. Ang ating sariling pagkabuhay na muli. Yun ang ipinahiwatig sa
pagkabuhay na muli ni Kristo Jesus para sa atin. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo Jesus ay nagbibigay sa atin ng buhay at dakilang pag-asa ng kanyang pagdating at pagkabuhay natin muli mula sa mga patay. Ang muli pagkabuhay ni Kristo una ay paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos upang ang bawat mananampalataya, upang tayo, mga mananampalataya, ay buhayin sa pangalawang kapanganakan. Nabuhay si Kristo at binuhay rin tayo kasama niya. Yun ang sinabi ng Efeso 2:5. Nung tayo'y mga patay, binuhay niya tayo. Binuhay tayo ng Panginoon kasama niya. We were quickened, the word quickened, together with Christ. Tayo'y binuhay na kasama niyang muli. Nung nabuhay siya, binuhay niya tayo kasama. Yun ang kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo muli. Ang ating kamatayan sa kasalanan, kamatayan natin sa Espiritu ay nabuhay tayo. Yan ang sinabi ng Efeso 2:1. Efeso 2:5, magkasama yon. Binuhay tayo kasama niya nung tayo'y mga patay. At sa 5, tayo'y dahil sa kanyang pag-ibig at habag, tayo'y binuhay na kasama niya. Yun ang sinabi ng kasulatan dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. Ayon naman sa 1 Pedro, tingnan natin ang 1 Pedro 3. Purihin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus Kristo ayon sa kanyang masaganang kahabagan at ipinanganak tayong muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa mga patay. Ang pagkabuhay ni Hesus mula sa mga patay nagbigay sa atin, sabi ni Pedro, ng buhay mula sa kamatayan at pag-asa, dakilang pag-asa. Binuhay tayo. Paano ba ito nangyayari? Paano ba nangyayari ang muling kapanganakan? Ang ebanghelyo, ang pagsaysay, ang pangangaral ng dakilang ebanghelyo na dati natin pinag-aralan ng isang buwan. Nais ng ito'y ipangaral o kahit ipangaral ngayon. Ito'y kapangyarihan ng Diyos upang sa ating pakikinig sa mga tao na kinilala ng Diyos, mga pinili ng Diyos na nakakarinig, sila'y mabuhay na muli. Wala silang gagawin. Sa kanilang pakikinig, magsimula ang buhay. Buhay na darating sa bawat isa. Mabubuhay sila. Yan ang sinabi ng Juan 5:25. Darating ang panahon at ngayon na nga, sabi ni Jesus, ng bawat patay na makakarinig ng salita ng anak ng Diyos ay mabubuhay. Mabuhay tayo. Dahil sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli, mabuhay ang mga patay. Hindi sa darating, ngunit ngayon, nung ikaw ay nakarinig nito, ikaw ay bubuhayin muli. Yan ang una sa kapangyarihan ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli. Buhay, muling kapanganakan. Itong tinatawag na new birth, born again. Ikaw ay mabuhay na muli, ma-born again. Nang ikaw ay nakakarinig, nang narinig mo ang makapangyarihang ebanghelyo na ginawa namang makapangyarihan dahil sa tinatawag na pagkabuhay rin na muli ni Kristo. Ay tingnan nyo, ang pagkabuhay na muli ni Kristo nagbigay ng kapangyarihan sa ebanghelyo, at ang ebanghelyong ito na binigyan ng kapangyarihan dahil sa muling pagkabuhay, siya rin ang kapangyarihan ng Diyos na bubuhay sa atin. Yun ang sinasabi ng kasulatan. 1 Pedro 1:4 at Efeso 2:1 at 5. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay kailangan upang tayo'y bigyan ng pag-asa sa buhay na ito. Tapos na binigyan ng buhay, bigyan rin tayo ng pag-asa. Sayahin natin muli ang
1 Pedro 1:3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo ayon sa kanyang masaganang kahabagan, at ipinanganak tayong muli sa isang buhay na pag-asa. Pinanganak ang muli sa isang buhay na pag-asa. Mayroong pag-asa. Pag-asa. Ang lahat ng pag-asa sa buhay na ito nagmumula sa tinatawag na dakilang pag-asa na dapat nakatuon ang ating paningin. Ang pag-asa sa buhay na ito, umaasa tayo na araw-araw at tayo pakinggan ng Diyos. Umaasa tayo na ibibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Umaasa tayo na tayo iligtas ng Diyos sa mga kapahamakan. Umaasa tayo na gabayan tayo ng Diyos sa ating mga lakad, sa ating mga gagawin. At ang pag-asang ito ay nagmumula sa tinatawag na dakilang pag-asa. Ang pag-asa ng pagdating, maluwalhating pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Tito 2:13, ito ang sinabi, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa, ang maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ito ang pag-asa na kailangan natin at kailangan itong ipanalangin sapagkat maraming panahon na ang ating pag-iisip, ang ating pagnanasa ay naging makasanlibutan na natatakpan ang ating spiritual na paningin sa mga bagay na makasanlibutan, sa mga bagay na makasalanan. Kanya kailangan ipanalangin ito. Sabi ni Pablo sa Efeso 1, versikulo 17, upang ang Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo, Ama ng kalwalhatian, magkaloob nawa sa inyo ng espiritu ng karunungan at kapahayagan sa pagkakilala sa Kanya. 18. Yamang nangaliwanagan na ang mga mata ng inyong pag-aunawa upang mabatid nawa ninyo kung ano ang pag-asa ng Kanyang pagkatawag at kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng Kanyang mga pamana. Yung pamana at saka pag-asa nagsasama yan. Mayroon isang pag-asa na darating. Doon nakatuon ang lahat ng pag-asa. Ibig sabihin, ang liwanag ng pag-asa ay pag-asa natin ngayon. Pag-asa doon sa darating na may Panginoon na darating, may Panginoon na haharapin natin, na matatapos ang lahat ng paghihirap, matatapos ang lahat ng mga ginagawa nating ito at atin siyang sasalubungin. Sinabi nga ni Juan, dapat hindi tayo mahihiya o hindi tayo ikakahiya ng Panginoon sa panahong yan, dahil yan ang tinatawag na maluwalhati, mapalad na pag-asa sa maluwalhating pagpapakita ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Yan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Bibigyan tayo ng buhay at dakilang pag-asa. Katapusan, ang Kanyang pagkabuhay na muli ay nagpapaasa din sa atin ng isang maluwalhating muling pagkabuhay. Tapos tayo bigyan ng muling pagkabuhay dito sa lupa. Mula sa kamatayan ng kasalanan tayo binuhay. At bigyan tayo ng pag-asa sa Kanyang pagdating, sa Kanyang paghahari, sa Kanyang pakikisama sa atin ng walang hanggan. Ngayon, ang Kanyang pagkabuhay na muli ay magbibigay rin sa atin ng pag-asa ng isang pagkabuhay na muli pagkatapos tayong mga matay. Sinabi ni Kristo, mayroon namang hindi mamamatay sa Kanyang pagdating, ngunit karamihan ng tao ay mamamatay naman. At bilyo-bilyo ng tao na nangamatay mula noon hanggang ngayon. Maging kasama rin tayo mamatay, ang ating mga ninuno, ang ating mga ama, ating mga kapitbahay, ang ating mga kapatid. At ang maraming nangamatay kay Kristo.
mga Kristiyano, mga sumasampalataya sa Kanya, ay mabubuhay sila muli. Sinabi ng Panginoon, Juan 14:19, ito ang pangako ni Kristo, dahil nabubuhay ako, sabi niya, mabubuhay din kayo. Because I live, ye shall also live. Dahil ako'y nabubuhay, dahil nabubuhay ako, mabubuhay rin kayo. Yan ang kanyang pangako. Sinabi rin ng 1 Corinto 15:21, ito ang kapitulo ng pagkabuhay na muli, the chapter of the resurrection. Sapagkat sa pamamagitan ng isang tao na si Adan ay dumating ang kamatayan sa lahat, ay sa pamamagitan din ng isang tao na si Jesus Kristo ay dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Tingnan nyo, ang kamatayan na'y tinalo sa pamamagitan ng makapangyarihang anak ng Diyos. Tinalo ang dyablo na naghahari. Tinalo ang kasalanan. Ngayon, sabi niya, sa pamamagitan ng tao na si Adan, nangamatay ang lahat. Sa pamamagitan naman ng Kristo, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli, ay mabubuhay rin ang nangamatay. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Nangako siya na mabuhay siya muli. Kaya nabuhay siya muli. Binuhay siya muli matapos siya mamatay. Tayo naman, kung natupad ang pagkabuhay na muli ni Kristo, tayo na mamamatay, mabuhay na muli. Napakaganda naman na karanasan sana na hindi tayo mamatay na pagdating ni Jesus, kasama tayong sasalubong sa Kanya sa ulap, sa kaulapan. Kung may mga kasama natin na ay sa panahong yon, napakaganda, napakabalualhati na sana kasama tayo sa mga buhay na hindi mamamatay. Ngunit kami na mga may edad na, baka mauna kami, kayong mga bata pa sa inyong panahon. Sana nga ang dakilang katotohanan yan ay ating maranasan samantalang buhay pa tayo. Ngunit yun ang paghahayag ng kasulatan na ang kaniyang muling pagkabuhay ay tunay ngang makapangyarihan. Una, kailangan ng kaniyang pagkabuhay na muli upang matupad ang kasulatan. Pangalawa, kailangan ng kaniyang pagkabuhay na muli upang magkaroon ng patunay na bisa, kaganapan, ang mensahe ng Ebanghelyo bilang tunay na makatotohanan at makapangyarihang mensahe. Pangatlo, ang kaniyang pagkabuhay na muli ay kailangan upang ang ating pakikipag-isa kay Kristo na naganap doon sa ating bautismo ay tunay na mabisa, makabuluhan at ganap. Pangapat, kailangan itong pagkabuhay na muli ni Kristo upang mapapatunayan na si Jesus nga, si Jesu Kristo na anak ng Diyos, the Son of God, ay makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan siya na tinalo niya ang lahat ng mga kaway. Kapangyarihan siyang namatay ng isang pagkakataon at hindi na mamamatay muli. Ang lima, kailangan ang kanyang pagkabuhay na muli upang tayo rin aman ay mga buhay, bigyan ng pag-asa at mabubuhay muli sa araw ng pagbubuhay ng Diyos sa lahat ng mga patay. Yan ang mensahe natin, mga kapatid. Dalangin natin sa bawat pagkakataon na darating ang kanyang salita, ay darating din ang tinatawag na pagtanggap ng duty, tinatawag na responsibilidad na bawat katotohanan na marinig at ibibigay ng Diyos
ay isa namang pagkakataon ng pagsasagawa. Kaya hindi lang nadaraan ang mga salita sa bawat pakikinig. Kalooban ng Diyos, tayo ay mga katiwala. Isa na ng pagkakatiwala sa bawat pakikinig na pakinggan, unawain, at susundin. Yan ang dalangin natin. Dapat sa mga prayer meeting, ang unang idalangin ay ang mga bagay na narinig, na ipinarinig ng Diyos sa bawat linggo at ating isasagawa. Purihin ang Diyos sa katotohanan ito, naway kayo'y pinagpapala at hanggang sa sunod na naman na katotohanan na ihahayag ng Diyos para sa atin. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, dahil ikaw ay mabiyayang Diyos na nagdala ng buhay na biyaya ng inyong buhay na salita. Samahan nyo kami sa linggong ito. Tulungan nyo kaming mga tao na magkakaroon lagi ng pagnanasa na mga bagay na inyong dinala at pinarinig at ipinagkatiwala sa amin. Tunay ngang maging kabahagi sa amin upang kami tawaging mga matapat na mga katiwala. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, hanggang sa sunod na pagkakataon ng pakikinig ng kanyang mga salita.